Kakaiba ngayon ang digmaan ng Israel at mga Hamas. At kapansin-pansin ay ang IDF o yung tinatawag na Israel Defense Forces ay nagbibigay ng pahayag patungkol sa kanilang mga ginagawa at planong gawin tuwi-tuwi na online. At ginagawa nila ito upang ipaalam sa publiko, hindi lamang ng kanilang mga kababayan, kundi maging sa buong mundo kung anong nangyayari. Ngayon lang ako nakakita na sila mismo ay nagbibigay ng mga update at meron pang interactive na paraan. Tumatanggap sila ng mga suggestion o mga katanungan online sa lahat ng platform upang i-engage ang mga tao na nagmamasid sa digmaan o kaguluhang ito. At marahil isang dahilan din kaya ginawa nila ito dahil sa talamak na disinformasyon. Alam natin, kung mayroong mabuti online, mas marami ang masamang informasyon kung hindi ka maging maingat. At para sa isang mananampalataya, pag tayo ay hindi naturuan o nagsisiyasat patungkol sa katotohanan mula sa salita ng Panginoon, ay tayo rin ay malilinlang dahil ganon din sa ating kapanahunan, marami ring mga bulaang tagapagturo na nagpapahayag, ginagamit ang salita ng Diyos, ngunit pag hindi mo alam, ay ikaw ay malilinlang. Kaya napakahalaga na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay tutunghayan natin hindi lamang ang tila magagandang kwento ng Biblia, kundi maging ang mga masalimuot na mga bahagi nito. Marahil, isa sa pinakamalungkot na bahagi o aklat ng, lalo na ng Lumang Tipan, ay itong pinag-aaralan natin ang mga hukom. Dahil ito yung isa sa madilim na yugto sa kasaysayan ng Israel nung Lumang Tipan, nung nakalipas, kung saan sa kanilang pagsuway, ganoon lamang ang kanilang sinapit, pabulusok sa kanilang espiritual na katatayuan at kasama na rin ang kanilang uri ng pamumuhay. Kaya sa ating patuloy na pag-aaral ng mga hukom, tutungo tayo sa panibagong yugto o sa katauhan ni Gideon, kung saan marahil ito ay pinakapopular sa karamihan. Kaya muli, tunghayan natin sa ating pag-aaral ang mga hukom 6. Hindi natin babasahin ang buong kabanata. Babasahin lang natin para magkaroon tayo ng konteksto at kaalaman ang unang 14 na talata. So, Judges 6 verses 1 to 14, aklat ng mga hukom, mula sa unang talata hanggang sa 14. Ganito ang sinasabi: gumawa ng masama ang mga anak ni Israel sa paningin ng Panginoon at ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Midian ng 7 taon. At ang Midian ay nagtagumpay laban sa Israel dahil sa Midian gumawa ang mga anak ni Israel ng mga taguan sa bundok, sa mga yungib at sa mga muog, sapagkat tuwing maghahasik ang Israel, ang mga Midianita at Amalekita at ang mga taga-silangan ay umaahon at sinasalakay sila. Sila'y nagkakampo sa tapat nila at kanilang sinisira ang bunga ng lupa hanggang sa may Gaza. At wala silang iniwang makakain sa Israel, maging tupa, baka o asnuman. Sila'y aahon, dala ang kanilang kawan at kanilang mga tolda at sila'y dumarating na parang mga balang sa dami. Sila at ang kanilang mga kamelyo ay hindi mabilang. Kaya't kanilang sinisira ang lupain sa kanilang pagdating. Gayon lubhang naghirap ang Israel dahil sa Midian. At ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. Nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel dahil sa Midian, nagsugo ang Panginoon ng isang propeta
sa mga anak ni Israel at kanyang sinabi sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, kayo aking pinangunahan mula sa Ehipto at inilabas ko kayo sa bahay ng pagkaalipin. Iniligtas ko kayo sa kamay ng mga Ehipsyo at sa kamay ng lahat ng mga nagpapahirap sa inyo at aking pinalaya sila sa harap ninyo at ibinigay ko sa inyo ang kanilang lupain. At sinabi ko sa inyo, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magbigay galang sa mga Diyos ng mga Amoreo na ang kanilang lupain ay inyong tinitirahan, ngunit hindi ninyo dininig ang aking tinig. Ang anghel ng Panginoon ay dumating at umupo sa ilalim ng ensina na nasa Ofra na pag-aari ni Joas na Abiezerita, habang ang kanyang anak na si Gideon ay gumigiik ng trigo sa ubasan upang itago ito sa mga Midianita. Nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasa inyo, ikaw na magiting na mandirigma. Sinabi ni Gideon sa kanya, subalit Ginoo, kung ang Panginoon ay kasama namin, bakit ang lahat na ito ay sumapit sa amin? Nasaan ang lahat ng kanyang kamanghamanghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga ninuno na sinasabi, Hindi ba tayo inahon ng Panginoon mula sa Ehipto, ngunit ngayon itinakwil kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng Midian. At bumaling sa kanya ang Panginoon at sinabi, humayo ka sa kalakasan mong ito at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Midian. Hindi ba kita isinusugo? Tulad ng aking sinabi, ito ay isa sa pinakapopular na kwento o salaysay, lalo na sa mga hukom. Itong katauhan ni Gideon. At ito ang pinakakompleto at pinakakomprehensibong kwento sa pagtatalaga ng isang tagapagligtas. Mula sa Kabanata 6 hanggang Kabanata 9, from chapter 6 to 9, ito po yung kwento ng ng angkan ni Gideon. At hanggang sa kanyang kamatayan, at sa chapter 9, darating doon ang kanyang anak na si Abimelech. Sa paglupig ni Barak, yung nakaraan nating pinag-aralan, ang paglupig ni Barak ng kalaban ng Israel, nagbigay ito ng katahimikan at nagbunsod ng paglago ng lupain. Dahil napuksa ang mga kaaway nila noon, naging mabunga ang lupain at ngayon ay tila maganda ang buhay ng bayan ng Israel. Ngunit, hindi nagtagal, muling nahulog ayon sa ating binasa sa kasamaan. Ito na naman ang kwentong pagtalikod ng bayan ng Israel mula sa kanilang Diyos. Kaya't ang siklo o yung cycle na pagtalikod, pagkatapos pagkaalipin, muli silang dadaing at tatawag ang Panginoon ng hukom upang iligtas ang kanyang bayan. Ito yung pamilyar na cycle o siklo ng bayan sa aklat ng mga hukom na nangyayari sa Israel sa kanilang mga pagkakasala. Ngunit dito, kapansin-pansin, lalo sa ating binasa, iba ang pagtugon ni Yahweh sa panahon na ito. Dati, sa pagdaing, agad tumawag ang Diyos ng tagapagligtas. Ngayon, sa halip na saklolo, propeta ang pinadala upang mangaral ng salita ng Diyos. Komprontahin ang mga tao at akusahin ito sa kanilang hindi pagiging tapat sa tipan. Kaya't marahil kung sa sunod-sunod mong babasahin ito, ang tanong marahil ay mukhang mauudlot yata ang paglaya ng bansang ito o ng bayang ito. Posible kayang masaid ang pasensya ng Diyos? Dahil paulit-ulit na pangyayari. Ngunit hindi yon. Kaya't dahil sa pag nasaid ang pasensya ng Diyos, marahil hatol ang ating aasahan. Kung sila ay ililigtas ng Diyos mula sa pagkaalipin,
kailangan nilang muling alalahanin ang naunang biyaya ng Diyos ng pagliligtas sa Ehipto at ngayon, kailangan nilang maunawaan ang dahilan ng kanilang pagkaalipin. Upang matuto sila sa panahong ito o sa yugtong ito, kailangan nilang maunawaan sa pamamagitan ng propeta ano ang dahilan ng kanilang pagkaalipin. Ang mensaheng gusto kong dalhin sa atin ay ganito: ang nagliligtas na biyaya ng Diyos ay nakakamtan o nararanasan sa pamamagitan ng pagtugon sa kanyang salita at hindi sa mundo. The saving grace of God is extended when His people heed His word and not the world. Ang Israel ay dapat tumugon sa itinuturo ng Panginoon sa kanilang sitwasyon, kaya sila ay nandoon sa pagkaalipin dahil sa kanilang pagsuway. Kailangan nilang matutunan ito, tutungo sila sa Panginoon upang malaman, maintindihan nila ang punot dulo, ang dahilan sa kanilang kinaroroonan. Hindi sila babaling sa ibang bagay o sa mundo na marahil magbibigay sa kanila ng kaluwagan sa kanilang mga pakiramdam. Ngunit ang katotohanan, tanging ang Diyos lamang ang may alam o may salita upang turuan ang kanyang bayan dahil siya'y mapagbiyayang Diyos. Dalawang anyo ng biyaya ang ating makikita sa kabanatang ito. Una, biyaya lamang ang nagpapanatili sa atin. Grace alone keeps us. Pangalawa, ang biyaya ay may hinihingi sa atin. Grace has its demands of us. Tingnan natin ang una. Biyaya lamang ang nagpapanatili sa atin. Grace alone keeps us. Sa talatang 10, pagkatapos ng pagpapaalala ng pagliligtas ng Diyos sa Israel mula sa Ehipto, ang ginawa ng Diyos ay inakusahan ang Israel na hindi pagdinig ng kanyang salita. Kaya ang kasunod na iyong marahil na asahan nito ay ang pagbagsak ng hatol dahil sa pagkakasala. Di ba? Pag nakikita o pag nababasa marahil natin sa ibang mga talata, ibang mga kabanata o ibang mga aklat ng Biblia, pag nagbanggit ang Panginoon ng kanyang pag-akusa, ang kasunod noon ay ang paghatol ng Diyos. Ngunit dito, tila hindi ganoon ang nangyari. Nakakamangha dahil sa halip na paghatol, ang nangyari ay ang pagdating ng anghel ng Panginoon upang tawagin si Gideon na maging kasangkapan sa pagliligtas ng kanyang bayan. Sa halip na paghatol, tagapagligtas ang ipagkakaloob ng Diyos para sa kanyang bayan. Kailangan nilang maunawaan ang kanilang kahangalan bago tunay na pagbabago ang mangyayari sa kanilang kinalalagyan. Kaya ang tinuturo nito sa atin, ang nagpapanatili sa iyo sa matinding pagkabalisa ay ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod dito, hindi sa pagtakas ng pangyayari. What keeps you when in dire distress is God's word. By heeding it, not by fleeing the circumstances or the situation you are in. Ang kaginhawaan mula sa kabagaban ay nag-uumpisa sa pagtugon sa salita at hindi sa pag-iwas o sa pagtakas nito. O sa iyong kasalukuyang sitwasyon, ang tinuturo ng Diyos sa Israel ay hindi nagbabago maging sa ating kapanahunan. Hindi nagbabago ang katotohanan ito. Kung ito ang kailangang malaman ng Israel, ito rin. Ito pa rin ang ating dapat maintindihan. Sa tagal ng pagkakulong o pagkalulong sa pagkakasala ng Israel, marahil hindi nila matiis ang hirap, nais nila sa kanilang pagdaing na dagli ang kaginhawaan. Di ba pag ikay dumadaing dahil sa hirap, ang gusto mong mangyari, agarang kaginhawaan. Mailigtas ka sa sitwasyon na iyong pinagdaraanan. Tila ganun ang nangyari. Mga nangyari sa naunang mga pagliligtas mula sa mga naunang hukom. Anong nais ituro ng Diyos sa kanyang bayan?
Ang gusto niya ituro ay ang solusyon ay unawain ang kanilang sitwasyon sa liwanag ng kanyang salita sa halip na pagbibigay ng agarang ginhawa sa kanilang kalalagayan. At ganun din tayo. Ito ay natural sa atin. Gusto natin mabiglang solusyon sa ating mga problema na pinagdaraanan, hirap, pasakit, marahil. Gusto natin immediate na may tugon. Instant. Walang pagkakaiba sa gusto natin. Ano ang iyong inaangal sa Diyos sa iyong sitwasyon? Ito man ay kahirapan, kabigatan na iyong dinadala. Pansinin mo ang iyong panalangin. Panginoon, alisin mo ang problemang ito o alisin mo ang mga taong nagpapahirap sa akin. Kung ganyan ang laman ng iyong panalangin, hindi yan ang gustong ituro ng Panginoon sa Israel at maging sa iyo. Ang nais ng Diyos na ituro sa Israel at sa atin ay Panginoon. Ang panalangin dapat natin ay Panginoon, bigyan mo po ako ng kaliwanagan at pangunawa. Yan ang kailangan natin sa panahon ng kagipitan, kahirapan, mga problema sa buhay. Nais tayong turuan ng Diyos, hindi patahimikin. At mangyayari kung inilalagay natin ang ating buhay at ating mga kaisipan sa ilalim ng pagsisiyasat ng kanyang banal na salita. Hindi po yan mangyayari sa kuro-kuro o haka-haka ng tao. Kailangan nating umupo sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kailangan natin tunghayan ang salita at sa pamamagitan ng panghihikayat ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, mabubuksan ang ating puso't isipan at makikita natin ang nais na gawin natin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga ang patuloy na pinapaalala natin sa bawat isa ang kahalagahan ng pangangaral ng salita, ang pagtuturo at higit sa lahat ang iyong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Di ba't ganito ang sabi ng awit 119, talatang 11, paano mapapanatiling dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa salita. Talatang 11, iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ganon kahalaga ang salita ng Diyos. Kaya't nakakamangha sa tagpo na sa paglalahad ng mensahe ng Diyos kung saan inakusahan niya ang kanyang bayan sa hindi sa pagdinig ng kanyang salita. Nagbigay siya ng pagpapala sa bayan o sa kanilang pagdaing, ang pagdating ng anghel ng Panginoon ay naroon upang tawagin si Gideon na maging kasangkapan ng Diyos upang iahon ang kanyang bayan sa hirap. Ang tapat na pag-ibig ng Diyos ay ipinapahayag sa pamamagitan ng kanyang salita sa pagdalaw ng anghel ng Panginoon. At yun ang nangyari sa kanilang kapanahunan at yun ay isang pagdalaw ng biyaya ng Diyos sa bayang nagkasala. Pag tayo ngayon, marahil hindi ko alam kung alam na ng bawat may lisensya sa atin, kung tayo ngayon ay magre-renew ng ating lisensya, mayroong isang requirement na kailangan mong gawin. Kukuha ka ng Comprehensive Driver's Education Certificate. Hindi na maaari dati na diretso ko na lang doon, renew mo na, tapos wala pang isang oras minsan, meron ka ng lisensya, kailangan mong kumuha ng exam. Kaya kung nakalimutan nyo na ang mga batas, trapiko o anuman yan, kailangan nyo mag-aral. Baka hindi kayo pumasa at makarenew ng lisensya. Kung mahalaga ito, ginagawa ito upang maalala natin ang mga alituntunin o batas natin sa trapiko, mas mahalaga ito
mas mahalaga ang ating pagkaunawa at patuloy na pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon para sa ating buhay. Dahil ito ang pagkain ng ating kaluluwa at ng ating mga puso upang patuloy tayong maitaguyod sa mundong makasalanan. Kaya ang hamon nito sa atin ay huwag mong talikuran ang pagdalaw ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Do not despise or turn against the visitation of God's grace through His Word. Ang pagbungad na salita ng anghel ng Panginoon kay Gideon sa talatang 12 ay, ang Panginoon ay sumasa inyo, ikaw na magiting, na mandirigma. Napakagandang salita, ngunit nakakapagtaka. Bakit sinabi ng Panginoon yun kay Gideon? Ano? Si Gideon isang magiting na mandirigma? Nagtatago nga siya sa kanyang paggigiik dahil sa takot. Pansinin natin na dito sa 7 taon kung saan sila pinahirapan ng mga Midyanita, ay hindi sila magkaroon ng maayos na buhay. Ang kanilang mga pananim ay kinukuha, hinahakot, walang natitira. Isipin mo, kung babagyuhin, mabuti sana kung bagyo, ito yung mga mapagsamantalang mga tao na kung ikay aani, sila ay darating upang kunin ang iyong pinaghirapan at wala kang pakinabang. Kaya nagpoprotesta sa Panginoon si Gideon sa pagtawag bilang tagapagligtas. Ang sabi niya, ako ang pinakamahina, pinakamahamak. At ayon sa kanyang aktwasyon, siya ay takot na takot. Hindi siya matapang na mandirigma. Ngunit totoo ang kanyang pag-estima sa kanyang sarili. Walang magagawa na tama na maunawaan ni Gideon ang kanyang katatayuan bilang tinawag ng Diyos. Dahil sa kanyang kakulangan, tanging ang Diyos lamang ang kanyang kasapatan. Ang mahalagang katotohanan sa panawagan ay na sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang Panginoon ay sumasa inyo. Ito ang mahalaga. Kompleto na ang kanyang kailangan upang lupigin ang kaaway dahil ang Diyos ay sumasa inyo. Ayon sa salmista sa awit 119 talatang 105, ang iyong salita, Panginoon, ilawan sa aking mga paa ang inyong salita at liwanag ng landas ko. Your word is a light unto my path. Yun yung ating alam na mga salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay may praktikal na pakinabang para sa araw-araw na pamumuhay. May salita sa mga nagdadalamhati ayon sa 100 talata 107. Proteksyon laban sa mga masasamang silo sa talatang 110. Ang tanong, gaano mo pinapahalagahan ang salita ng Panginoon? Sa katunayan, ang tapat na pag-ibig ng Diyos ay kanyang ipinapahayag mula sa kanyang salita. Marahil ang problema natin ay ang ating mga nakasanayan sa nakalipas ay taglay pa rin natin. Hindi tayo magkaroon ng disiplina sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At mahirap talaga sa dami ng pinagkakaabalahan at distraksyon. Ito isang mahirap na bagay. Hindi ko sinasabing madali. At bukod pa rito ang ating mga kaugalian na taglay. Kaya merong isang aklat kung paano mo ginagamit ang iyong oras. May isang aklat na ang title ay The Power of Habit na sinulat ni Charles Duhigg, isang tinatawag na award-winning New York Times business reporter. At dito ipinaliwanag niya kung paano mangyayari at paano nababago ang iyong mga kaugalian, ang iyong mga habits. Ayon sa kanya,
upang baguhin mo ang iyong mga kaugalian o mga nakasanayan, hindi baguhin mo ang lahat ng anyo ng iyong buhay. Kailangan tumuto ka lang sa isa o dalawa. Ngunit ayon sa isang theologian na tiningnan ang aklat na ito, ang suggestion ni Kevin DeYoung ay kailangan mo lang baguhin ang isa. Kaya ito ay tinawag na the keystone habit. Itatayo mo ang iyong araw sa isang ugali o kaugalian o gawaing ito upang iinog ang iyong buong araw nakasentro sa ganitong ugali. Kung ikaw ay Kristiyano, walang iba dapat na iyong dapat gawin na maging keystone habit ang pagbubulay ng salita ng Panginoon at pananalangin sa Diyos. Yun ang kailangan natin upang tayo ay magkaroon ng pagpapanatili o magkaroon tayo ng kasiglahan sa salita ng Panginoon upang tayo ay mapanatili ayon sa biyaya ng Diyos mula sa kanyang salita. Ngunit pangalawa, ang biyaya ay may hinihingi sa atin. Grace has its demands of us. Pagdating sa talatang 25 hanggang 40, bago sa pagharap ni Gideon sa mga Midianita at Amalekita at mga tagasilangan, dalawang bagay na di inaasahan o abnormal ay ang kapansin-pansin na inilahad ng may akda. Ang una, ang pagkakaroon ng dambana ni Baal at sagradong poste. Ito'y binanggit ng may akda. Pangalawa, ang patuloy na paglaban ni Gideon sa tawag ng Diyos. Ganito palagi ang saloobin ni Gideon sa kanyang panawagan. Ngunit tingnan natin yung una. Ang una nito ay nag-utos ang Diyos na gibain ang dambana ni Baal na kung saan ito ay naroon o ito'y gawa ng ama ni Gideon. Sa halip dito ay tayo ang dambana ng Panginoon mula sa lugar na ito at gawing panggatong ang poste na Ashera upang mag-alay ng toro para sa kanyang Diyos, si Yahweh. Hindi maaaring sabay manatili ang dambana ng Panginoon sa dambana ni Baal. Hindi pwedeng magkatabi. Kaya ang tinuturo nito sa atin ay ang tumanggap ng biyaya ng Diyos, ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay dapat tumugon ng buong pusong pagsunod at paglilingkod. Those who receive God's grace must respond with wholehearted obedience and service. Kung pumapayag si Baal na may kahati sa pagsamba at paglilingkod sa kanya, hindi ito maaari sa tunay na Diyos. Kung si Yahweh ay magiging tagapagligtas ng Israel, alisin si Baal. Yun ang sigaw. Yun ang hamon kay Gideon. Katunayan siya ay isang bulaan at huwad. Wala naman siya magagawa. Wala namang mabuting nagagawa ito. Kung alam ng siguro nila sa panahon ito, kaya nga sila naroon sa kapahamakan dahil sa panambahan kay Baal. Di ba ito yung nangyari din sa sitwasyon ni Elias na nakipaglaban sa mga propeta ni Baal sa paligsahan ng bundok ng Carmel sa unang hari 18, talatang 21, hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang kuro-kuro? Tumatalon-talon sila sa mga dalawang bagay. Wala silang kasiguraduhan sa kanilang isip, sa kanilang puso. Hindi ka maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Ayon sa Mateo 6:24, ang pagtawag kay Gideon ay upang bawiin ang naging paganong lupain para kay Yahweh. Kailangang umpisahan ni Gideon ang kanyang panawagan sa kanyang pamilya, pagsasaayos nito, ang pag-alis ng apostasiya bago pangunahan ng pagliligtas ang bayan ng Diyos. Dahil ang mas masahol na problema ng Israel ay hindi ang kanilang nararanasang pangapi o pagkaalipin
bagamat ito ay karapat-dapat sa kanila dahil sa pagsuway sa tipan, kundi ang malawakang espiritual na pagkaalipin. Isipin nyo, maging si Gideon at kanyang pamilya may dambana ni Baal. Ganon katalamak ang pagbagsak ng uri ng espiritualidad ng bayan ng Israel sa panahon na yon. Ngunit sa gitna ng ganong sitwasyon, tumawag siya ng isang tagapagligtas sa katauhan ni Gideon. Isang patuloy na paalala sa ating tungkulin na nasa isang patuloy na labanang espiritual tayo. Mga kapangyarihan ng mundo na nagapi na dahil sa tagumpay ng Panginoong Hesus. Kaya't anuman ang iyong mga pinagdadaanan na suliranin, hamon o nararanasang pang-aapi, ito ay mapagtagumpayan lamang sa biyaya ng Diyos. Ngunit kung hindi makamtan ito, ayon sa iyong nais, sapat pa rin ang biyaya ng Diyos, ang pangakong laan sa mga kahirapan ng buhay dahil sa makasalanang mundo na ating ginagalawan. Tulad na nabanggit kanina ang umaga ng ating pastor, nakakamangha ang bayang Israel. Isipin nyo, in 48 hours, nakalikom sila ng more than 300,000 reservists. At eroplano, dagsaan, mula sa ibang bansa, pumunta sa Israel upang lumaban para sa kanilang bayan. Pagmamahal sa kanilang bayan, sumunod sa panawagan. Kaya ang hamon nito sa atin, sa anong mga lugar o aspeto ka pinakahinahamon sa pagbibigay ng buong pusong pagsunod at paglilingkod? In what areas or aspect of your life are you most challenged in giving wholehearted obedience and service? Sa gabi na inutos ng Diyos na gibain ang dambana ni Baal, agad sumunod si Gideon, kung babasahin ninyo sa mga nahuling mga talata. Hindi niya pinagbukas ang utos sa kanya ng Diyos nung gabi na yon. Ngunit, ang tunay na motibasyon sa padalos-dalos na pagsunod ni Gideon na gibain ang dambana ni Baal ay dahil sa takot sa kahihinatnan. Ito ay nakumpirma sa reaksyon ng bayan pagkatapos masiyasat kung sino ang may gawa ng pagbagsak o paggiba ng dambana ni Baal. Gayon din marahil ang dahilan na hindi mo lubusang pagsunod. Takot sa pagtakwil ng pamilya, marahil kaibigan, o marahil sa iyong ginagalawang mundo o sa lipunan. Ang realidad ay hindi ka maaaring magtago sa iyong pananampalataya. Darating ka sa oras na kailangan mong tayuan ang iyong pananampalataya. Handa ka bang patotohanan ito sa kabila ng panganib at takot ng panlalait, pagtuligsa, maging pananakit? Napakaraming mapanghamon na desisyon at sitwasyon ang iyong haharapin at maging ako. Ngunit binago ang pangalan ni Gideon. Ang pangalan ni Gideon, ang ibig sabihin noon ay taga-taga o taga-giba. Totoo nga, dahil giniba niya ang dambana ni Baal. At ngayon, binago. Tinawag siya ng kanyang tatay na Jerobaal. At maraming beses gagamitin ang pangalang ito para kay Gideon, ang Jerobaal. Magsanggalang si Baal laban sa kanya. Sa anong pangalan ka makikilala o tatawagin ng mundo? Isang tapat na lingkod o isang nagpapanggap na lingkod ng Diyos? Nakatagpo ng kakampi si Gideon sa katauhan ng kanyang ama. Dahil sa kanyang ginawa na paggiba ng dambana, ang buong bayan ay hinanap siya at gusto siyang patayin dahil sa kanyang ginawang ito. Ngunit nakahanap siya ng kakampi sa katauhan ng kanyang ama. Hindi malinaw kung bakit ipinaglaban siya ng kanyang ama.
Ngunit marahil ay dahil sa kanyang patotoo na siya na gumawa ng tama ay namulat ng kanyang ama. Hindi ko alam, ito ay isang spekulasyon, ngunit ang katotohanan, ipinaglaban niya ang buhay ng kanyang anak sa kabila o sa sitwasyon ng mapahamak na panganib dahil sa mga kumakalaban o sumasamba kay Baal. Sa kahulihan, maging ang isang matakutin at mapag-alinlangan na si Gideon ay naging kasangkapan ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. Yan ang sinabi sa talatang 34, lumukob kay Gideon ang Espiritu ng Panginoon. Kaya't hindi sa ating sariling lakas o kapangyarihan tayo makakaasa upang labanan ang mga hamon sa mundong ito. Ang pangunguna at mabisang pagkilos ng Espiritu tayo aasa na nananahan sa bawat anak ng Diyos, at ito ang kapangyarihan upang tayuan natin ang ating pananampalataya, ipaglaban natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon sa gitna ng mapanghamong mundo ng ating ginagalawan. Si Andrew Murray, isang theologian, pastor, South African, ay sumulat na isang aklat, ang tawag ay The School of Obedience. At sa chapter 6 ang title nito, Of the Obedience of Love. At ganito ang kanyang sinabi patungkol rito sa obedience. Between His first love and our love, between His first love and our love in response to it, between our love and His fuller love in response to ours, obedience is the one indispensable link. Ang ibig sabihin, ang nagdurugtong ng pag-ibig ng Diyos at pag-ibig natin sa Diyos ay ang pagsunod. Dahil sa pagsunod ni Kristo sa panawagan ng kanyang Ama upang mamatay sa krus para sa kaligtasan ng makasalanan, tayo na tumugon sa biyaya ay merong pagtugon ayon sa pagsunod ng kanyang salita bilang patunay ng ating pag-ibig sa Diyos. Ganon ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Ito ay pagpapakita, hindi lamang pagsukli ng pag-ibig na ating nakamtan mula sa Diyos na nagkatawang tao upang mamatay sa krus para sa ating kaligtasan. Ngunit ito'y patuloy na pagsunod sa kanyang salita dahil ito ang daan tungo sa kabanalan at mabisang patotoo sa Diyos na mapagbiyaya sa mga makasalanan. At ito rin, muli ang paalala sa mga wala pa kay Kristo. Ito ay muling paanyaya mula sa pulpitong ito na kung hindi mo pa nararanasan ang pagsunod sa utos ng Diyos na ikay lumapit ng may pagsisisi at pananampalatay kay Kristo, ito nawa ay maging panahon ng iyong pagsisisi at ng iyong kaligtasan. At tunay, ikay pagpalain ng Diyos at ito ang ating aawitin dahil ang siyang inibig ng Diyos ay mapalad, may mapalad na katiyakan. Ayon sa huling talata, pagpapasakop na lubusan kay Kristo ay may kasiyahan, nagtitiwala, nag-aabang, puspos ng kanyang kabutihan. Awitin po natin, O mapalad na katiyakan. Pagtapos tayo sa panalangin. Muli, dakilang Diyos, salamat Panginoon sa inyong salita. Salamat sa patuloy na paalala at hamon na kailangan naming marinig at muli-muli mapaalalahanan. Tunay nga, Panginoon, na biyaya lamang ang nagligtas sa amin. Ito ay nagpapanatili sa amin. At dahil ito'y isang biyaya, meron itong hinihingi mula sa amin. Ang matapat na paglilingkod, matapat na pamumuhay ayon sa inyong salita. Salamat, Panginoon, dahil ang kapangyarihang taglay namin ay hindi sa amin,
Ito ay mula sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa amin ng kakayanan, kalakasan, karunungan upang ganapin ang aming mga tungkulin ayon sa inyong kalooban. Ngunit salamat din, Panginoon, dahil maging sa aming kaligitnaan, ang salita niyo ay patuloy niyong ginagamit upang kumausap sa mga wala pa kay Kristo. Panginoon, kayo ang siyang dumalaw sa mga pusong hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus na kanilang tagapagligtas. Mahabag kayo sa kanila. At sa iyong mga banal, nawa ang salita niyo ay patuloy na maging kalakasan namin, lalo na sa mga hamon na aming pinagdaraanan, at marahil ito'y pagdaraanan namin sa darating na mga araw. Salamat, O Diyos, dahil ang salita niyo ay tiyak para sa iyong mga anak. Tulungan niyo po kami, biyayaan niyo kami upang maitaguyod ang aming buhay pananampalataya na magbibigay luwalhati lamang sa iyo, sapagkat ito'y dalangin namin na tiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.